Kain tayo sa kaldero mga kaulam, ano ng balita? O ayan mga kaulam, ako ay bumili ng initan ng pagkain na basta na lamang isinasaksak. Dahil nga napakahirap din sa aming trabaho na wala naman kaming microwave na mapag-initan, ay minsan gusto kong kumain ng kanin lalo na kapag ang trabaho namin ay hanggang alas 4 ng hapon. Nakakapanghina naman kung puro na lamang mga biskwit at tinapay lamang ang kakainin. Siyempre hinahanap-hanap natin yung heavy na pagkain para makasapat sa maghapong trabaho. Sasabihin na naman ninyo, bakit ikidi sa kalderong initan kumain, hindi ka nagdala ng pinggan, ay isa pang hugasin, wala namang mapapaghugasan kundi banyo, ayaw ko talagang naghuhugas ng mga pagkain, ng mga pinggan sa banyo. Ayaw ko din naman ng kain sa mga disposable na pinggan. Hanggat kayang iwasan natin, pero may mga pagkakataon na hindi din natin yan maiwasan. So sabi ko, ari namang initan na ari ay ari ay napakaganda dahil pwedeng tissue na lamang ang inyong panlinis din Ari yung ang loob ay madulas na nalilinis lang siya ng tissue. Na 2 minutes, less than 2 minutes or 2 minutes mainit na ang pagkain din Kaya lang medyo takot ako dahil baka mamaya, dahil hindi ko nga ari kabisado, ay baka mamaya ay ari makasira ng saksakan sa school at ako'y mapagalitan pa. Pero ari na may ginagamit ko lang 2 times a week kapag Lunes at Miyerkules dahil yung mga araw na iyan, ako'y hanggang alas 4 ng hapon sa school. Pero talagang diyan ay dapat iyong mga karne-karne, yung mga walang amoy ang iyong babaunin at nakakahiya naman kung magbabaon ka halimbawa ng adobong pusit ay pag inhinit mo, alingasaw sa buong eskwelahan ang amoy, ay lahat na may nagrereklamo, lahat ng ibang lahi. Lalo't syempre hindi pwede din ang mga ginisang bagoong. Ako po ay pag umalingasaw ang amoy, ay minsan ay may mga magulang din na naakyat sa aming second floor, ay digay ay first floor pala, mali na ako ay digay pag naamoy ng mga magulang, baka ika namin may mga nabubulok na kung ano sa aming school. Kaya kahit ako'y may initang ganyan, hindi ko rin naman nakakain ang aking mga gusto, yung mga talagang pambahay, dahil pipiliin ko rin ang aking babaonin. Diyan halimbawa ay katulad niyan, ang baong ko diyan putserong manok. Syempre pag ininit mo yan, hindi naman siya aamoy ng gayong kaamoy. May amoy siya pero hindi masangsang. Diyan ay pwede lamang yung halimbawa yung mga bulang lang na gulay. Ay di kung may baong pritong isda, wag mo nang isasali sa pag-iinit. Yun na lang ang kanin at bulang lang na gulay ang mainit. Ayos na iyon. Pag isinama mo sa pag-iinit ang pritong isda, tapos ng usapan. Kinabukasan ikibabantayan at sasabihin ano gayang iyong iniinit na yung mabaho. Ay sadyang garni ang buhay ng OFW din gagawa ka ng paraan. Pero dito sa Dubai, sa UAE, dito lahat ng ng mga opisina, lahat ng kumpanya, mayroong microwave. Naglalagay sila sa pantry nila ng microwave, yung electric kettle, mayroon sila mga tubig, kape, ganyan. Pero sa amin ay wala. Kaya talagang ako'y nag-arkansa ng ganyan kahit na ako'y bumili, dahil hindi talaga ako mga kaulam, kahit ako'y masamang babae, hindi talaga ako makakain ng pagkain na hindi iniinit. Masama ka na nga, kakain ka parati ng bahaw. Diyos ko po, Rode. Paminsan-minsan naman kailang, hindi ko talaga kaya. Ayawang ko, talagang gusto ko iinitin lagi ang pagkain. Gusto ko yung medyo na usok-usok ng kaunti. Ay sabi ko sa susunod, ay di ako magbabaon na lamang ng kutsarang, yung totoong kutsara, at ayaw ko din gumamit ng ganyan mga disposable. At minsan nababali. Diyos ko po, hindi naman makasundo ng pagkain. Kahuho na naman. Ay di ako'y magbabaon na lamang ng disposable. At ilalagay ko na rin lang sa loob niyang kalderong iyan, at nang di pag ako'y mag-iinit huhugasan ko na din lamang ang kutsara, o kaya ako'y may baon talaga laging tissue. Ang problema lamang ay di isipin nga kung anong babaunin para hindi nga nakakahiyang mag-init. Pag minsan katulad ngayon, ang iniisip ko na magluluto na ako ng tinola para dalawang araw lamang ako nag-iinit doon, Tuesday at saka Wednesday. Di pwede nang parehas na araw na yun itinola ang aking pangulam. Abay, ang adobo maamoy din pagka iniinit. Bagay ito'y naalingasaw sa buong school. Doon ako namumroblema sa gayon. Ako bagay nahihiyat, baka isipin ng mga tao doon, ng mga ibang lahi, na tawarin ang taong rin nagbaon pegar ni ang amoy. Dahil gusto ko rin talagang iwasan ng order sa mga Indian restaurant, at masasarap naman. Kaya ay sobrang tataas talaga ng kanilang oil. Ang dami nilang maglagay ng oil. Tapos syempre minsan may nakaka-order pa ako ng sobrang alat. Hindi mo matansya ang timpla. Ay kung ako ang nagluluto, ay di tansyado ko ang timpla ng aking pagkain. Ay siya, diyan na kayo.